Adrian, tignan mo. Sa wakas magiging tatay ka na. Ang nanginginig kong kamay ay may hawak na ultrasound image ang katuparan ng 3 taon naming paghihintay ng libu-libong dasal at ng mga gabing umiiyak ako sa harap ng altar dahil sa hirap ng pagbubuntis. Inaasahan ko ang isang yakap ang mga luhang puno ng kagalakan o kahit man lang isang ngiti mula sa asawa ko. Pero sa halip na init ng pagmamahal, isang malamig at matalim na tingin ang ibinigay niya sa akin habang dahan-dahang ibinababa ni Doña Aurora ang kape niya. Nasa sala ang halos lahat ng malalapit na kamag-anak ng mga Montecillo. Parang may kung anong pagtitipon, pero ang bigat ng hangin ay hindi para sa isang selebrasyon. Nang sandaling itinaas ko ang munting larawan ng aking anak, biglang tumahimik ang paligid. Ang tanging narinig ko na lang ay ang malakas na kabog ng sarili kong dibdib. Huwag mong gamitin ang bata niyan para manatili sa amin, Lainey. Alam nating lahat, hindi anak ni Adrian yan. Ang boses ni Doña Aurora ay parang latigo na humagupit sa pagkatao ko. Kalmado siya, halos may bakas pa ng ngiti sa labi. Pero ang mga mata niya ay puno ng put. Nabitawan ko ang ultrasound image. Po? Anong sinasabi niyo, Mama Adrian? Magsalita ka naman? Alam mo kung gaano natin ginusto ito. Tumingin ako kay Adrian, ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay mula nang lisanin ko ang aming munting baryo sa Cebu. Ngunit umiwas siya ng tingin. Nakatitig lang siya sa sahig, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Walang lumabas na kahit isang salita sa bibig niya. Ang kanyang pananahimik ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Huwag mo na siyang pilitin, Lainey. Buling hirit ng aking biyaya. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa akin, bawat hakbang ng kanyang takong sa marble na sahig ay parang tulog ng hatol. May mga litrato kami. Nakita ka ng mga tauhan ko sa Cebu noong nakaraang buwan kasama ang dati mong kasintahan? Akala mo ba ay maloloko mo kami dahil lang sa galing ka sa hirap? Akala mo ba ay tatanggapin namin ang isang bastardong anak na mangingisda sa pamilyang ito? Hindi totoo yan. Napunta ako sa Cebu para dalawin ang puntod ng mga magulang ko. Adrian kasama, kita sa telepono, nung gabi na yon, di ba? Halos mapatid ang boses ko sa pagsusumamo. Lumapit ako kay Adrian, hinawakan ko ang braso niya. Sinusubukang hanapin ang init na dati ay nagpapakalma sa akin. Adrian, tignan mo ako. Anak mo ito. Mahal? Maniwala ka sa akin? Dahan-dahang inalis ni Adrian ang kamay ko. Sa pagkakataong ito, tumingin na siya sa akin, pero hindi ko na makilala ang mga matang dati ay puno ng pagsinta. Ang nakikita ko na lang ay pagkamuhi at pandidiri. Umalis ka na, Lainey. Ayoko nang marinig ang mga kasinungalingan mo. Parang gumuho ang mundo ko. Sa isang iglap, ang kagalakang dala ng aking pagbubuntis ay naging isang madilim na bangungot. Hindi ko akalain na ang pamilyang pinagsilbihan ko, ang mga taong tiningnan ko bilang sarili kong kadugo, ay may kakayahang itapon ako na parang basurang walang halaga. Indayaya, ilabas ang mga gamit niya, utos ni Doña Aurora. Bago pa ako makasagot, 2 katulong ang bumaba mula sa itaas. Hila-hila ang 2 maleta. Yon ang mga gamit ko, ang iilang damit na dinala ko mula sa probinsya. At ang mga gamit na binili ko sa loob ng 3 taon. Naka-impact na ang lahat, nakaplano na ito. Bago pa man ako pumasok sa pintong ito, dala ang magandang balita, nakaplano na ang pagpapaalis sa akin. Nanginginig ang buong katawan ko habang hinihila ako ng mga bodyguard, palabas ng malaking pintuan ng mansyon. Sandali, ang mga gamit ko. Ang gamot ko. Sigaw ko pero walang nakikinig. Sa gitna ng kaguluhan habang pilit kong kumakawala sa mga kamay na kumakalad, kat sa akin napadpad ang paningin ko sa ibabaw ng side table sa may hallway. May isang puting sobre doon na nakabukas. Hindi ko alam kung bakit pero parang may humila sa akin na tignan yon. Sa huling pagkakataon na nakawala ako, hinablot ko ang papel sa loob. Ang aking hininga ay tila tumigil. Ito ay isang petition for nullity of marriage. Pero hindi yon ang nakakapanghina.
Ang nakasulat sa ibaba ay ang petsa kung kailan ito nilagdaan. Isang buwan na ang nakakaraan. Isang buwan bago ang sinasabi nilang insidente sa Cebu. Isang buwan bago nila ako bintangan ng pagtataksil. Nakalagda na ang pangalan ni Adrian Montesilio sa ibaba Malenao at walang pag-aalinlangan. Ibig sabihin bago pa man nila maisip ang kwento tungkol sa ibang lalaki, bago pa man nila malaman na buntis ako, matagal na nilang binalak na alisin ako sa buhay nila. Ang lahat ng serye ng pang-iinsulto at paratang kanina ay isang palabas lamang para magkaroon sila ng dahilan na hiyain ako sa harap ng lahat. Bitawan niyo ako! Sigaw ko sa mga bodyguard nang tuluyan na nilang maingat ang aking mga maleta sa labas ng gate. Kasabay nito ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan na tila ba nakikiramay ang langit sa bigat ng nararamdaman ko. Tumayo ako sa labas ng mataas na bakod na bakal basang-basa yakap ang aking tiyan. Sa loob ng malaking bintana ng mansyon, nakita ko si Doña Aurora na nakatayo tinitingnan ako ng may mapait na tagumpay. Sa tabi niya lumitaw ang isang babaeng maganda na kasuot ng mamahaling damit, si Monica. Ang babaeng palaging bukang-bibig ni Doña Aurora na dapat sana ay naging asawa ni Adrian. Doon ko naintindihan. Hindi lang ito tungkol sa akin. Tungkol ito sa posisyon sa yaman at sa isang mas malaking plano na hindi ko kailanman nalaman. Tumingin ako sa ultrasound image na ngayon ay nababasa na ng ulan sa semento. Marumi na ito pero kitang-kita pa rin ang munting tuldok sa loob ang aking anak. Ang tanging kayamanan na natitira sa akin. Lainey? Anak, kailangan nating umalis dito. Narinig ko ang boses ni Tita Preshi, ang kapatid ng aking ina, na nagtatrabaho bilang labandera malapit sa subdivision. Kanina pa pala siya naghihintay sa labas. Tila binalaan na kung sino na mangyayari ito. Lumingon ako sa mansyon sa huling pagkakataon. Ang pag-ibig na inakala kong pundasyon ng aking buhay ay naging isang malaking kasinungalingan. Pero habang nararamdaman ko ang lamig ng ulan, may isang apoy na nagsimulang mag-alab sa puso ko. Isang apoy na hindi ko akalaing meron ako. Hindi niyo ako tuluyang mapapatumba, bulong ko sa hangin, habang ang mga luha ko ay humahalo sa patak ng ulan. Adrian, Mama, balang araw pagsisisihan niyo ang ginawa niyo sa amin ng anak ko. Hinding-hindi niyo makukuha ang gusto niyo. Sumakay ako sa lumang tricycle ni Tita Pressy, dala ang aking basang maleta at ang papel na magpapatunay ng kanilang katrayduran. Habang papalayo kami, ang tanging nasa isip ko ay ang munting buhay sa sinapupunan ko. Hindi ako hihingi ng awa. Hindi ako susuko. Sapagkat ang isang nanay na wala nang mawala ay ang pinakamapanganib na kaaway. Ang bawat pagtagaktak ng ulan sa bubong ng lumang tricycle ay tila ba paalala sa akin ng bawat luhang pumatak sa aking mga mata. Mula sa bintana, nakita ko kung paano dahan-dahang naglaho ang malalaking mansyon sa loob ng subdivision, pinalitan ng mga masisikip na eskinita at mga barong-barong na dikit-dikit. Iyon ang mundo ni Tita Preshi. Iyon ang mundong binalikan ko matapos ang 3 taong pagpapanggap na ako ay isa ng Montesilio. Dito na tayo, Lainey. Mag-ingat ka sa pagbaba madulas ang daan, alalay sa akin ni Tita Preshi. Pagbaba ko ang putik ay agad na kumapit sa aking mamahaling sapatos, isang regalo ni Adrian noong anibersaryo namin. Ngayon, ang sapatos na iyon ay tila isang malaking insult. Pumasok kami sa isang maliit na bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Amoy sabon at basa ang palikid dahil sa mga labandahin ni Tita Preshi na hindi natuyo dahil sa ulan. Pasensya na, Lainey. Alam mo maliit lang ang bahay ko pero dito, ligtas ka. Walang mananakit sa inyo ng apo ko, sabi ni Tita habang inilalatag ang isang manipis na kotsyon sa sahig. Salamat, Tita. Wala na po akong ibang matatakbuhan, sagot ko. Pero bago ko pa man maibaba ang aking katawan, isang matalim na kirot ang gumuhit mula sa aking puson hanggang sa aking likod. Napakapit ako sa dingding, ang aking hininga ay biglang naghabol. Lani, anong nangyayari? Bakit ka namumutla? Gulat na tanong ni Tita Preshi.
Ang, ang tiyan ko, tita. Masakit. Bulong ko. Nakita ko ang takot sa mga mata ni tita nang mapatingin siya sa paanan ko. Ang puting bestida na suot ko ay may bahid na ng kulay rosas na likido. Dugo. Diyos ko, budugo ka. Huwag kang gagalaw. Kukuha ako ng mainit na tubig at tatawagin ko si Aling Marta ang hilot dito. Taranta ni tita. Naiwan akong mag-isa sa dilim ng maliit na silid. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang gasera sa kanto. Sa bawat pintig ng kirot, ang tanging nasa isip ko ay ang aking anak. Huwag na yon, anak. Huwag mo akong iwan. Ikaw na lang ang meron ako. Huwag kang susuko sa nanay. Ilang minuto ang lumipas na parang walang katapusan. Dumating si Aling Marta, isang matandang babae na may dalang mga dahon at langis. Habang hinahilot niya ang aking binti at nilalapatan ng kung anong gamot hindi ko mapigil ang isipin. Kung nasa mansyon lang ako, malamang ay dinala na ako sa pinakamahal na ospital. Si Adrian ay nasa tabi ko, sana hinahawakan ang kamay ko. Pero ngayon, ang asawa ko ay baka kasama na si Monica, ipinagdiriwang ang pagkawala ko. Masyadong mataas ang stress mo, Neng. At ang ulan, muntik na itong mauwi sa pagkalaglag, wika ni Aling Marta. Kailangan mong magpahinga. Huwag kang mag-iisip ng masama. Ang bata sa loob mo, nararamdaman niya ang sakit mo. Nang makaalis si Aling Marta at nakatulog na si Tita Presi sa tabi ko dahil sa pagod kinuha ko ang sobre na nakuha ko sa mansyon. Binasa ko muli ang bawat salita sa Petition for Nullity of Marriage. Bawat letra ay parang patalim na muling sumusugat sa puso ko. Isang buwan na ang nakakalipas. Isang buwan na akong pinagtataksilan ni Adrian sa isip at gawa. Lahat ng mga I love you niya noong mga nakaraang linggo, lahat ng pag-aalaga niya ng malamang buntis ako. Lahat ay pakitang tao lang para hindi ako maghinala habang inihaanda nila ang bitag. Kinuha ko rin ang ultrasound image na medyo tuyo na pero lokot-lokot. Hinaplos ko ang munting hugis doon. Basura ang tingin nila sa atin, anak. Bulong ko habang tumutulo ang luha ko. Sabi ng lola mo, bastardo ka. Sabi ng tatay mo, hindi kanya anak. Itinapon nila tayo sa putika na parang wala tayong halaga. Bigla kong naalala ang sinabi ni Doña Aurora, anak ng mangingisda. Oh, anak ako ng mangingisda mula sa Cebu. Ang tatay ko kahit mahirap ay hinding-hindi kami iniwan. Ang tatay ko bago mamatay sa laot ay itinuro sa akin na ang dangal ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa katotohanan. Kinabukasan, nagising ako sa ingay ng mga batang naglalaro sa labas at sa amoy ng tustadong tuyo. Masakit bali ng katawan ko, pero wala na ang kirot sa puson. Bumangon ako at lumabas sa maliit na kusina. O Lainey, bakit ka bumangon, magpahinga ka muna? Saway ni Tita Presi habang naghahanda ng almusal. Tita, kailangan kong kumilos. Hindi ako pwedeng habang buhay na nakahiga lang dito at umiiyak. Kailangan kong protektahan ng anak ko, matigas kong sabi. Anong balak mo? Wala silang iniwang pera sayo? Pati ang alahas mo kinuha ni Aurora, di ba? Meron silang naiwan sa akin, tita. Ang katotohanan. Sagot ko habang hinahawakan ang munting kahon na ibinigay sa akin ni tita kagabi, ang kahon ni Don Roberto. Sabi niyo po ibinigay ito ni Don Roberto bago siya mamatay. Bakit sa inyo niya ito ipinagkatiwala at hindi sa abogado niya? Nag-alinlangan si Tita Presi. Dahil alam niya, Lainey, noong mga huling araw niya palagi mo siyang inaalagaan habang ang asawa niya at si Adrian ay abala sa negosyo. Nakita niya ang kabutihan mo. Sabi niya sa akin, Presi, huwag mong ibibigay ito kay Lainey hanggat hindi siya itinatapon ng pamilya ko. Darating ang araw na gagawin nila yon. Parang alam na niya ang mangyayari. Dahan-dahan kong binuksan ang lumang kahon. Sa loob ay may ilag mga itim na kwaderno, mga journal ni Don Roberto. Mayroon ding isang lumang suklay na may ilang hibla pa ng puting buhok at isang kapirasong papel na may nakasulat na pangalan at numero, Ati Federico Salvador. Pinuksan ko ang unang pahina ng journal.
Ang sulat kamay ay medyo nanginginig na, pero malinaw ang mensahe. Hindi ko na makikilala ang aking asawa. Ang kasakiman niya ay walang hanggan. Patawarin mo ako, Roberto, dahil hindi ko nagawang itama ang lahat bago ako mawala. Pero ang tunay na tagapagmana ay dapat kilalanin. Kumunot ang noo ko. Anong ibig sabihin ni Don Roberto kung si Adrian ang kaisa-isang anak? Sino ang tunay na tagapagmana na tinutukoy niya? Biglang may kumatok ng malakas sa pinto ng barong-barong. Pareho kaming nagulat ni Tita Preshi. Lani, alam naming nandyan ka, lumabas ka? Sigaw ng isang boses na pamilyar. Isang bodyguard ni Doña Aurora. Nanginginig na lumapit si Tita sa bintana. Lani, nandito sila. Mukhang hindi pa sila tapos sa'yo. Inakap ko ng mahigpit ang journal ni Don Roberto sa aking dibdib. Ang takot na naramdaman ko kagabi ay biglang napalitan ng pot. Hindi na ako ang mahinang Lainey na pwedeng palayasin sa ulan ng walang laban. Huwag kang mag-alala, tita, sabi ko habang itinatago ang journal sa ilalim ng kutson. Hayaan mo silang pumasok. Gusto kong makita kung ano pa ang kaya nilang gawin sa isang taong wala nang mawala. Inayos ko ang aking buhok at tumayo ng tuwid sa gitna ng maliit na silid. Ang mundong ito ay maaaring masikip at mahirap, pero dito ako nagsimula at dito ko rin huhukay ng libingan ng kanilang mga kasinungalingan. Buksan mo itong pinto, Lainey. Alam naming ninakaw mo ang mga alahas ni Doña Aurora bago ka lumayas. Sigaw ni Tereso, ang kunong bodyguard ni Doña Aurora. Halos mayabak ang manipis na pinto sa lakas ng kanyang pagkalampag. Napatayo si Tita Presi sa takot, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang yakap ang isang tumpok ng mga labandahin. Diyos ko, Lainey, anong gagawin natin? Tatawag ba ako ng barangay? Huwag, tita. Hayaan mo sila, matigas kong sabi. Mabilis kong kinuha ang lumang kahon ni Don Roberto sa ilalim ng kutsyon at isiningit ito sa gitna ng mga basang damit na lalabhan pa lang ni tita. Huwag mong bibitiwan ang mga damit na yan, tita. Kahit anong mangyari. Pagbukas ng pinto, tila bumulaga ang kadiliman sa loob ng maliit na bahay. Pumasok si Tereso kasama ang dalawa pang lalaki. Ang kanilang mga sapatos na gawa sa mamahaling balat ay agad na nadumihan ng putik sa loob ng bahay ni Tita Presi. Lumingon sila sa paligid ng may halong pandidiri. Nasaan ang mga alahas, Lainey? Ibigay mo na ng mahinahon para hindi na kami magkagulo rito. Banta ni Tereso habang pilit na binubuksan ang aking maleta. Wala akong kinuha. Lahat ng alahas na ipinahiram sa akin ni Doña Aurora, pati ang singsing na ibinigay ni Adrian, iniwan ko sa ibabaw ng vanity mirror bago niyo ako kaladkarin palabas. Sigaw ko, ang aking boses ay puno ng put. Bakit niyo pa ako ginugulo? Itinapon niyo na ako sa kalsada, hindi pa ba sapat yon? Huwag kang magsinungaling. Nawawala ang isang set ng emerald necklace ni Doña. At alam naming, ikaw lang ang may lakas ng loob na kumuha niyon. Sagot ni Tereso. Nagsimula silang maghaluhog. Itinumba nila ang munting mesa, itinapon ang mga gamit ni Tita Presi sa sahig at pinunit ang manipis na unan. Pinanood ko sila ng may malamig na tingin. Alam kong hindi alahas ang hinahanap nila. Alam ni Doña Aurora na may iniwan si Don Roberto sa akin. Ang emerald necklace ay isang dahilan lamang para pasukin ang bahay na ito at bawiin ang anumang ebidensya na hawak ko. Nang papalapit na si Tereso kay Tita Presi na yakap-yakap ang mga laban, tahin tumayo ako sa harap niya. Tama na, wala rito ang hinahanap nyo. Kung gusto nyo, tawagin nyo ang pulis, ipablotter nyo ako. Pero wag nyo nang damayin ang tita ko. Eksaktong sandaling iyon, narinig ang ingay ng mga kapitbahay sa labas. O anong gulo yan, Teresing Presi? May magnanakaw ba? Sigaw ng mga kalalakihan sa labas, dala ang mga pamalo at itak. Sa squatters area, mabilis kumilos ang komunidad kapag may banta mula sa labas. Nakita ni Tereso na dumarami ang tao sa labas ng barong-barong. Alam niyang hindi sila makakaalis ng madali kung magkakagulo. Tumingin siya sa akin ng masama. Hindi pa tayo tapos, Lainey.
Malakas lang ang loob mo dahil marami kang kakampi rito. Pero tandaan mo, kahit saang butas ka magtago, mahahanap ka ni Doña Aurora. Nang makaalis ang mga bodyguard, napaupo si Tita Presi sa sahig at humagulgol. Patawarin mo ako, Lainey. Natatakot ako para sa atin. Napakamapangyarihan nila. Tita, shh, tapos na. Wala silang nakuha. Pagpapakalma ko sa kanya. Kinuha ko ang lumang kahon mula sa mga labandahin. Ligtas ito. Ang lihim ni Don Roberto ay nasa kamay ko pa rin. Nang kumalma na ang taligid at lumalim na ang gabi, muli naming binuksan ang kahon. Sa ilalim ng mga journal, may isang lihim na compartment. Doon may nakitang isang lumang envelope na may tatak ng Montesilio Shipping Lines. Sa loob nito ay mga kopya ng bank transfers, milyon-milyong piso na inililipat mula sa kumpanya patungo sa isang pribadong account sa Switzerland. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang pangalan ng account holder, Monica Valderrama. Sino si Monica Lanie? Tanong ni Tita Presi. Siya ang babaeng nakita ko sa mansyon kagabi, tita. Ang babaeng gusto ni Doña Aurora para kay Adrian. Sagot ko. Pinasa ko ang isang sulat na naka-attach sa mga bank transfers. Sulat ito ni Don Roberto para sa kanyang abogado, si Ati Salvador. Federico, natuklasan ko na ang dahilan kung bakit pilit na ibinibenta ni Aurora ang ating mga ari-arian sa pamilyang Valderrama. Hindi ito para iligtas ang kumpanya, kundi para pagtakpan ang malaking pagkakautang niya dahil sa sugal at maling investments. Si Monica Valderrama ay hindi isang tagapagligtas. Siya ay isang buwetre na naghihintay lang na mamatay ako para tuluyang makuha ang lahat. Napatakip ako sa aking bibig. Kaya pala gustong-gusto ni Doña Aurora na ipakasal si Adrian kay Monica. Hindi ito dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa isang maruming transaksyon. At ako ang naging sagabal sa kanilang plano. Kaya kailangan nilang gumawa ng paraan para mawala ako, at ang pinakamadaling paraan ay ang sirain ang aking karangalan bilang asawa at ina. Lainey, tignan mo ito. Turo ni Tita Presi sa huling bahagi ng sulat. At may isa pa, Federico. May nalaman ako tungkol sa tunay na pagkatao ni Adrian. Isang katotohanan na matagal nang itinago ni Aurora sa akin. Kung malalaman ito ng publiko, mawawalan siya ng karapatan sa kahit anuman na. Kailangan nating protektahan ang tunay na dugong Montesilio. Ang tunay na pagkatao ni Adrian, anong ibig sabihin nito? Kung hindi si Adrian ang tunay na Montesilio, sino? Bigla akong nakaramdam ng sipa sa loob ng aking tiyan. Malakas. Tila ba sumasagot ang aking anak sa aking mga katanungan. Hinaplos ko ang aking tiyan ng may panibagong determinasyon. Anak, narinig mo ba yon? Bulong ko. Hindi lang natin ipaglalaban ang pangalan mo. Ipaglalaban natin ang katarungan para sa lolo mo. Na yon, malinaw na sa akin. Hindi ako pwedeng manatiling nagtatago lang dito. Kailangan kong hanapin si Ati Salvador. Siya lang ang makakatulong sa akin na intindihin ang mga dokumentong ito. Pero paano? Wala akong pera at bawat kilos ko ay binabantayan ng mga mata ni Doña Aurora. Kinuha ko ang aking cellphone, ang lumang unit na hindi nila kinuha dahil akala nila ay sira na. Binuksan ko ang aking Facebook account gamit ang pekeng pangalan. Hinanap ko ang balita tungkol sa Montesilio Shipping Lines. Bumulaga sa akin ang isang headline, Adrian Montesilio and Monica Valderrama, the engagement of the year, celebrating the union of two empires this coming Friday at the Montesilio Grand Hall. Sa Biyernes na ang party. Sa Biyernes, formal na nilang iaanunsyo ang kanilang pagsasama. At sa Biyernes din, balak nilang tuluyang ilibing ang aking pangalan. Tita Presi, tawag ko sa aking tiya. May kakilala ka pa bang marunong gumawa ng mga pekeng ID at marunong mag-ayos ng mukha para hindi makilala? Lainey, anong balak mo? Kabado niyang tanong. Pupunta ako sa party na yan, tita. Hindi para magmakaawa, kundi para ipakita sa kanila na ang basura na itinapon nila ay may dalang bumbang magpapasabog sa kanilang lahat.
Sa maliit na sari-sari store sa dulo ng iskina, nagkukumpulan ang mga kapitbahay ni Tita Presi sa harap ng isang maliit at maingay na telebisyon. Hindi ko sana gustong makisali, pero ang pangalang binanggit ng news anchor ay sapat na para tumigil ang mundo ko. At sa darating na Biyernes, inaasahan ang pinakamarang yung pagtitipon sa taong ito. Ang merger ng Montesilio Shipping at Valderrama Group of Companies ay selyado na sa pamamagitan ng engagement ni na Adrian Montesilio at ng nag-iisang tagapagmana na si Monica Valderrama. Marami ang nagsasabi na ito na ang muling pagbangon ng mga Montesilio mula sa usap-usapan tungkol sa financial crisis. Lumito sa screen ang mukha ni Monica. Napakaganda niya. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay tila ba hinaplos ng ginto at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Sa tabi niya nakatayo si Adrian. Nakasuot siya ng isang mamahaling taksido. Ang kanyang kamay ay protektadong nakapulupot sa bewang ni Monica. Ngumiti siya. Ang niting dati ay para sa akin lang. Ang niting akala ko ay tapat. Grabe, ang ganda pala talaga ng ipinalit sa asawa ni Adrian, no? Rinig kong bulong ng isang kapitbahay. Sabi nila, yung gating asawa raw manging isda lang ang tatay at nagfeeling mayaman. Buti na lang nahuli bago pa tuluyang makuha yung pera ng mga Montesilio. Oo nga, balita ko pa na buntis daw ng kung sino sa probinsya, kaya pinalayas agad ni Doña Aurora. Ang kapal din ng mukha, no? Gagamitin pa ang bata para makahuthot. Napahawak ako ng mahigpit sa aking suot na duster. Gusto kong sumigaw. Gusto kong harapin sila at sabihing ako ang biktima rito. Pero anong laban ko? Sa mata ng mundo ako ang masama. Ako ang basura. At si Monica ang anghel na dumating para iligtas ang kumpanya. Lini, tara na. Huwag mo nang pakinggan ng mga yan, hila sa akin ni Tita Presi. Namumula ang mga mata niya sa galit para sa akin. Pagbalik namin sa barong-barong, naupo ako sa gilid ng kutson. Ang sakit ay hindi na lang sa puso. Tila ba kumakalat na ito sa buong katawan ko. Isang linggo pa lang ang nakakalipas simula nang kaladkarin nila ako palabas, pero parang ilang taon na akong nakalimutan. Ang bilis, parang hindi man lang ako dumaan sa buhay ni Adrian. Lainey, uminom ka muna ng tubig, abot ni Tita Presi. Huwag mong masyadong dibdibin ang nakita mo sa TV. Alam nating lahat na kasi, nungalingan yon. Tita, nakita mo ba yung ngiti ni Adrian bulong ko? Hindi man lang siya mukhang nadadalamhati. Hindi man lang siya nag-aalala kung nasaan ako, kung kumakain ba ako, o kung buhay pa ba ang anak niya. Parang wala lang ako sa kanya. Iyon ay dahil wala siyang kwentang lalaki, Lainey. Mas mahal niya ang pera at ang utos ng nanay niya kaysa sayo, matigas na sabi ni Tita. Kinuha ko ang journal ni Don Roberto at binuklat ang mga pahina kung saan nakasulat ang tungkol kay Monica. May isang detalye doon na hindi ko napansin nung una. Isang litrato ang nakasingit sa gitna ng mga dokumento, isang lumang litrato ni Monica noong bata pa siya, kasama ang kanyang ama at si Doña Aurora sa isang kasino sa Macau. Sa likod ng litrato may nakasulat na, ang utang sa sugal ay hindi nababayaran ng kasal. Aurora, itigil mo ang kabaliwang ito. Naintindihan ko na. Si Monica at ang kanyang pamilya ay hindi rin naman pala malinis. Ginamit ni Doña Aurora ang kumpanya para bayaran ang sarili niyang mga utang sa ama ni Monica. At nayon, para tuluyang mabura ang utang na iyon, kailangang maging isa ang dalawang pamilya. Isang negosyo ang kasal nila. Isang malaking front para itago ang katotohanang nalulunod na sila sa utang. Kinabukasan, kahit mabigat ang aking pakiramdam, nagpasya akong lumabas. Kailangan kong hanapin ang opisina ni Ate Salvador. Gamit ang iilang perang natitira sa akin mula sa huling sahod ko bilang assistant ni Don Roberto, sumakay ako ng jeep patungo sa Makati. Habang naglalakad ako sa gilid ng isang sikat na mall, biglang huminto ang isang itim na Mercedes-Benz sa harap ko. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Iyon ang sasakyan ni Adrian.
Bumukas ang pinto at lumabas si Monica, nakasuot ng isang kulay pulang dress na halos sumigaw ng karangyaan. Sumunod sa kanya si Adrian, bit-bit ang maraming paper bags mula sa mga mamahaling boutique. Mahal, sigurado ka bang ito ang gusto mong suotin sa Friday? Tanong ni Adrian habang nakatingin kay Monica ng may paghanga. Of course, Adrian. I want everyone to know that I am the new queen of Montesilio shipping. I want that girl, whatever her name was, to realize exactly what she lost. Tawa ni Monica, isang tawang puno ng pang-uuri. Huwag mo na siyang bangitin, Monica. Wala na siya sa buhay natin. She was a mistake I finally corrected. Sagot ni Adrian bago niya hinalikan ang kamay ng babae. Nagtago ako sa likod ng isang malaking poste. Ang bawat salita ni Adrian ay parang isang kutsilyong paulit-ulit na itinataksak sa aking likuran. A mistake I finally corrected. Yun pala ang tingin niya sa 3 taon naming pagsasama. Isang pagkakamali. Hinaplus ko ang aking tiyan. Narinig mo ba yun, anak? Ang tatay mo tinawag tayong pagkakamali? Sa gitna ng aking pighati, isang kakaibang lakas ang bumangon sa akin. Kung dati ay gusto ko lang silang kausapin at linisin ang pangalan ko, ngayon ay iba na. Ngayon gusto ko silang makitang bumagsak. Gusto kong makita ang mukha ni Adrian kapag nalaman niyang ang babaeng tinawag niyang pagkakamali ang humahawak sa susi ng kanyang kinabukasan. Nang makaalis na ang sasakyan nila, nagpatuloy ako sa paghahanap sa opisina ni Ate Salvador. Matapos ang ilang oras na pagtatanong, nahanap ko rin ang isang lumang gusali sa dulo ng Ayala Avenue. Sino po sila? Tanong ng secretary sa reception desk. Ako po si Lainey Montesilio, asawa ni Adrian Montesilio. Gusto ko pong makausap si Ate Federico Salvador. May iniwan po sa aking mensahe si Don Roberto Montesilio bago siya pumanaw. Nagkatinginan ang secretary at ang isang lalaking nakatayo sa gilid. Pasensya na po, ma'am, pero si Ate Salvador ay matagal nang hindi tumatanggap ng kliyente at ang utos niya sa amin kung may darating na Lainey Montesilio, kailangan namin siyang paalisin agad. Nanlumo ako. Ano, bakit? Kaibigan siya ni Don Roberto? Iyon po ang utos, ma'am. At kung maaari po umalis na kayo bago pa kami tumawag ng security, ayaw po ni attorney ng kahit anong gulo. Habang pinalalabas ako ng gusali, naramdaman ko ang kawalan ng pag-asa. Pati ba naman ang tanging taong inaasahan kong tutulong sa akin ay tinalikuran na rin ako. O baka naman, naunahan na rin siya ni Doña Aurora. Pero bago ako tuluyang makalabas sa pinto, may isang matandang lalaki na humawak sa siko ko. Huwag kang bibitiw, iha. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Iniwan niya ang isang maliit na kapirasong papel sa kamay ko bago siya mabilis na nawala sa karamihan. Pagtingin ko sa papel, may nakasulat na address sa isang liblib na lugar sa Binondo at isang oras 10 p.m. tonight. Mag-isa ka lang. Tumingin ako sa salamin ng maliit na banyo ni Tita Presi. Ang babaeng nakatingin sa akin ay malayo na sa masayahing Lainey na nakilala ko 3 taon na ang nakalilipas. Namumutla ang aking mga pisingi, may maitim na bilog sa ilalim ng aking mga mata at ang aking suot na duster ay kupas na. Pero kailangan ko maging matapang. Pagkatapos ng misteryosong pagkikita kagabi sa Binondo kung saan ang matandang lalaki ay nagbigay lamang ng babala na huwag munang magtiwala kahit kanino, naisip ko na hindi sapat ang magtago. Kailangan kong makuha ang mga gamot ko at ang ilang dokumentong medical na naiwan sa loob ng opisina ni Adrian. Yon ang mga huling ebidensya ng aking pagbubuntis bago pa nila tuluyang burahin ang record ko sa ospital na pagmamay-ari rin ng mga kaibigan ni Doña Aurora. Alas 10 ng umaga nang makarating ako sa tapat ng Montesilio Shipping Lines. Ang matatayog na salamin ng gusali ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw, tila ba ipinagmamalaki ang yaman at kapangyarihan na katago sa loob. Huminga ako ng malalim at pumasok. Ma'am, bawal na po kayo rito.
Harag sa akin ni Mang Ben, ang security guard, na dati ay palaging namingiti sa akin at tinatawag akong Ma'am Lainey. Ngayon ang kanyang tingin ay puno ng pag-aalinlangan at takot. Mang Ben, sandali lang po. May kukunin lang akong gamit sa loob ng opisina ni Adrian. Kailangan ko lang ng 5 minuto, pakiusap ko. Pasensya na po ma'am, mahigpit ang utos ni Doña Aurora. Kapag nakita kayo rito, mawawalan ako ng trabaho. Bulong niya habang pilit akong itinatulak palabas. Ngunit bago pa ako makasagot, bumukas ang elevator sa lobby. Lumabas si Doña Aurora kasama si Monica at ilang mga board members ng kumpanya. Nakasuot sila ng mga mamahaling silk at perlas habang ako ay nakatayo doon mukhang pulubi sa gitna ng karangyaan. Tumigil ang mundo nang magtama ang paningin namin ni Doña Aurora. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sa halip na palayasin ako nang tahimik dahan-dahan siyang lumapit sa akin sapat na para marinig ng lahat ng mga empleyadong nagsisimula ng mag-usisa. Well, look who's here, malakas na sabi ni Doña Aurora. Ang babaeng hindi marunong mahiya. Pagkatapos mong bastusin ang pangalan namin, pagkatapos mong dalhin ang anak ng ibang lalaki sa bahay ko, may lakas ka pa ng loob na magpakita rito. Hindi po totoo yan, Mama. Alam niyo po ang totoo, nanginginig kong sabi. Nararamdaman ko ang init ng mga mata ng mga tao sa paligid. Ang mga bulong-bulungan ay parang mga bubuyog na sumusugod sa akin. Mama, don't you dare call me Mama! Biglang lumipad ang kamay ni Doña Aurora at isang malakas na sampal ang dumapo sa aking pisingi. Pakna paatras ako, ang aking mukha ay tila ba nag-aapoy sa hapdi? Hindi lang ang pisingi ko ang masakit. Ang bawat hibla ng aking dangal ay tila ba pinipiraso sa harap ng maraming tao. Ang kapal ng mukha mo magpanggap na biktima. Sigaw ni Doña Aurora, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong lobby. Tignan niyo ang babaeng ito. Pinakasalan siya ng anak ko dahil sa awa. Akala namin ay mabuti siyang tao, pero isa palang manggagamit. Isang pokpok na galing sa putika na gustong ubusin ang pera ng mga Montesillo. Tama na po, bulong ko. Ang mga luha ko ay nagsisimula ng pumatak. Maawa naman po kayo. Buntis po ako. Tumawa si Monica, sa tabi niya isang tawang puno ng pamungutya. Buntis, oh please Lainey, kaninong anak sa driver niyo sa Cebu o baka naman sa kung sinong lalaking nakilala mo sa kanto? Huwag mo nang gamitin ang batang yan para makahingi ng pera, nakakasuka ka. Sa gitna ng kaguluhang ito, bumukas muli ang pinto ng elevator. Lumabas si Adrian. Sandali siyang natigilan nang makita ang eksena. Tumakbo ako patungo sa kanya, tila ba siya ang huling salbabida sa gitna ng dagat? Adrian, tulungan mo ako, yakap ko sa braso niya. Sabihin mo sa kanila na hindi ako nagsisinungaling. Alam mong tapat ako sa'yo. Adrian, para sa anak natin. Tumingin sa akin si Adrian. Sa loob ng isang segundo, nakita ko ang isang pamilyar na lungkot sa kanyang mga mata. Pero agad itong naglaho pinalitan ng isang malamig at walang emosyong pader. Marahas niyang inalis ang kamay ko sa kanyang braso, dahilan para muntik na akong mabuwal. Sino ka? Malamig niyang tanong. Para akong binuhusan ng nagyayalong tubig. Adrian, anong sinasabi mo ako? Ito si Lainey, ang asawa mo. Wala akong asawang katulad mo, sagot ni Adrian. Diretso ang tingin sa aking mga mata. Ang asawa ko ay isang babaeng may danggal. Hindi isang babaeng na huling nakikipagtalik sa iba sa mismong hometown niya. Kahit bakit hinayaan niyo ang basurang ito na makapasok sa gusali ko, ilabas niyo yan. Adrian, huwag. Adrian, sigaw ko habang kinakaladkad ako ng 2 malalaking bodyguard patungo sa pinto. Ilabas ang basura, huwag niyo nang hayaang makabalik yan. Sigaw ni Monica habang kumakaway pa ng may mapait na ngiti. Itinulak ako ng mga bodyguard. Palabas ng glass doors, bumagsak ako sa semento sa gitna ng mataong sidewalk ng Makati. Ang aking mga gamit na dala-dala sa isang maliit na bag ay nagkalat.
Ang mga taong naglalakad, mga business executives, mga empleyado, mga estudyante, ay tumitingin sa akin ng may halong awa at pandidire. Walang huminto para tulungan ako. Nararamdaman ko ang lamig ng semento sa aking mga palad. Ang hapdi ng sampal ni Doña Aurora ay wala kaysa sa hapdi ng mga salita ni Adrian. Sino ka ang tanong ngayon, ang pumatay sa huling bahagi ng pag-ibig na itinira ko para sa kanya? Dahan-dahan akong tumayo, pinapahid ang mga luha at dumi sa aking mukha. Sa loob ng salamin ng gusali, nakita ko ang refleksyon ni na Adrian at Monica na naglalakad palayo magkahawak kamay papunta sa kanilang marangyang buhay. Hinaplos ko ang aking tiyan. Ang munting buhay sa loob ko ay tila ba gumagalaw isang munting paalala na hindi ako pwedeng sumuko. Narinig mo yun, anak? Bulong ko ang aking boses ay hindi na nanginginig sa takot, kundi sa galit. Hindi kanya kilala. Itinanggi niya tayo. Tumingala ako sa gusali ng Montesilio Shipping. Ang bawat bintana nito ay tila ba mga matang nanunuya sa akin. Pero sa sandaling yon, sa gitna ng kahihiyan at sakit, isang bagong Lainey ang isinilang. Isang Lainey na wala nang pakialam sa hiya. Isang Lainey na handang sunigin ang buong mundo para lang makuha ang katarungang nararapat para sa kanyang anak. Balang araw, Adrian, sabi ko sa aking sarili habang naglalakad palayo, bit-bit ang aking mga nadumihang gamit. Balang araw, ikaw naman ang luluhod sa harap ko. At sa araw na yon, tatanungin din kita, sino ka? Lumingon ako sa huling pagkakataon. Nakita ko si Mang Ben, ang guard na nakatingin sa akin mula sa malayo. May iniabot siyang senyas, isang turo sa basurahan sa labas ng gusali. Nang masiguro niyang walang nakatingin, mabilis akong lumapit doon. Sa ibabaw ng tumpok ng mga papel, may isang maliit na folder na kulay asul. Ang folder ng aking medical records na itinapon nila. Kinuha ko yon at mabilis na naglakad palayo. Hindi nila alam ang bawat insultong ibinato nila sa akin ay magsisilbing bala para sa aking pagbabalik. Ang kahihiyang ito ang magiging pundasyon ng aking tagumpay. Ang bawat tibok ng aking pisingi ay tila ba paalala ng sampal ni Doña Aurora. Pagbalik ko sa barong-barong ni Tita Presi, hindi ako umiyak. Wala nang luhang lumabas sa mga mata ko. Ang natira na lang ay isang malamig at matigas na desisyon. Binuksan ko ang asul na folder na nakuha ko mula sa basurahan sa tulong ni Mang Ben. Doon nakita ko ang orihinal na resulta ng aking ultrasound at ang blood test na nagpapatunay na si Adrian ang ama. Pero may isang papel na nakasingit isang sulat kamay na note mula sa aking doktor, si Dr. Valdez, patungo kay Doña Aurora. Donya, nagawa ko na ang gusto nyo. Binura ko na ang records ni Lainey sa system, pero kailangan nyo ring bayaran ang hiling kong pabor para sa lisensya ko. Nanginginig ang aking kamay. Hindi lang nila ako pinalayas, sinigurado rin nilang wala akong hawak na kahit anong medical na ebidensya para lumaban. Ngunit ang folder na ito ang magiging unang balako. Lani, kailangan mo munang kumain alok ni Tita Presi. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Huwag mo hayaang magutom ang bata dahil sa galit mo. Tita, hindi ako. Pwedeng tumambay lang dito, sabi ko habang tinitignan ang listahan ng mga catering services sa diaryo. Kailangan ko ng pera para makapagpa-check up sa ibang ospital at para makapagtago. Hindi ako titigil hanggat hindi ko sila napapabagsak. Sa tulong ni Tita, nakakuha ako ng trabaho bilang dishwasher at helper sa Le Grand Buffet, isang sikat na catering service na madalas kunin ng mga mayayaman sa Makati. Dahil sa aking karanasan sa pag-aayos ng mga party noong asawa pa ako ni Adrian, madali akong natanggap. Nagsuot ako ng malaking face mask, hairnet at maluwag na uniforme para hindi ako makilala. 3 araw matapos ang kahihiyan sa lobby, nagkaroon ang Le Grand Buffet ng isang biglaang gig, isang private dinner sa isang exclusive penthouse sa Bonifacio, Global City. Nang makita ko ang pangalan sa guest list, tumigil ang hininga ko, Monica Valderrama. Habang nag-aayos kami ng mga silverware sa kusina,
Naririnig ko ang tawanan sa labas. Ang boses ni Monica ay madaling makilala, maarte mataas at puno ng yabang. Monica, siguraduhin mong matutuloy ang merger sa Biyernes, narinig kong sabi ng isang pamilyar na boses. Si Doña Aurora. Kailangan na natin ng pondo mula sa pamilya niyo. Ang mga bangko ay nagsisimula na ring magtanong tungkol sa mga utang ni Roberto na hindi ko pa nababayaran. Huwag kayong mag-alala, Tita Aurora, sagot ni Monica. Pero ang kanyang boses ay may kakaibang tono. Gagawin ni Adrian ang lahat ng gusto ko. He's so easy to manipulate, especially now that he thinks he's doing this for the sake of the family honor. Nagkunwari ako naglilinis ng sahig malapit sa pinto ng veranda kung saan sila nag-uusap. Nakatago ako sa likod ng malalaking halaman. Pero Monica, seryosong sabi ni Doña Aurora, paano ang tungkol sa tatay mo? Balita ko ay nagkakaproblema ang Valderrama Group sa mga investments nila sa Macau. Tumahimik ang paligid ng ilang sandali. Narinig ko ang mahinang kalansing ng baso ng alak. Iyon nga ang dahilan kung bakit kailangan natin ang merger, Tita Bulong, ni Monica, na tila sinisigurong walang ibang makakarinig. Ang totoo, bangkarot na kami. Ang mga assets na ipinapakita namin sa publiko ay puro utang na rin. Kung hindi natin makuha ang liquid assets ng Montecillo Shipping, pare-pareho tayong babagsak. Ang engagement na ito ay isang salbabida para sa ating dalawang pamilya. Nanlaki ang aking mga mata. Ibig sabihin ang dakilang Monica Valderrama na ipinagmamalaki ni Doña Aurora ay isa ring manloloko. Nagpapanggap lang silang mayaman para makuha ang natitirang pera ng mga Montecillo. Kaya kailangang mamatay ang usap-usapan tungkol kay Lainey. Dagdag ni Monica, ang boses niya ay naging matalim na parang kuko ng agila. Kailangang maniwala ng mga investors na siya ay isang oportunistang babae na gustong sumira sa inyo. Kapag nalaman nilang may tunay na tagapagmana ang diwa ni Roberto, ay babangon para bawiin ang lahat. Huwag mong alalahanin ang babaeng yon, sabi ni Doña Aurora nang may pandidiri. Nasa putika na siya ngayon. Wala siyang pera, wala siyang kakampi, at sisiguraduhin kong wala siyang boses. Mabuti, sagot ni Monica. Dahil kapag nakuha ko na ang pirma ni Adrian sa merger, kukunin ko ang lahat ng shares at palalayasin kita sa mansyon na yon, tita. Pero syempre, hindi mo kailangan malaman yun ngayon. Hindi ko nakita ang mukha ni Monica, pero ramdam ko ang lamig ng kanyang banta. Ang dalawang babaeng ito ay nadlolokohan din sa isa't isa. Isang bahay na gawa sa baraha, ang kanilang itinatayo at ang kailangan ko lang ay isang malakas na ihip para gumuho ang lahat. Biglang may tumawag sa akin mula sa kusina. Uy, ikaw, bakit ka nakatambay dyan? Marami pang huhugasang baso. Mabilis akong lumayo, pero ang puso ko ay mabilis na tumitibok. Mayroon na akong impormasyon. Si Monica ay hindi isang tagapagligtas. Siya ang anay na kakain sa pamilya Montecillo mula sa loob. At si Adrian ang asawa kong tinalikuran. Ako ay magiging biktima rin ng sarili niyang kamangmangan. Pag-uwi ko ng gabing yon, muli kong binuksan ang journal ni Don Roberto. Binasa ko ang huling bahagi na hindi ko masyadong naintindihan nung una. Ang tunay na yaman ay hindi nasa shares ng kumpanya. Ipinatago ko ang orihinal na titulo ng mga lupain sa Cebu at ang lihim na account sa isang lugar na tanging ang may dugong Montecillo lang ang makakabukas. Aurora, alam kong alam mo ang totoo tungkol kay Adrian at alam kong darating ang araw na gagamitin mo siya. Patawarin mo ako pero ang katarungan ay para sa mga tunay kong kadugo. Tumingin ako sa ultrasound image ng aking anak. Dugong Montecillo. Sa puntong ito, naintindihan ko na ang lahat. Si Don Roberto ay may nalaman tungkol kay Adrian bago siya mamatay. Kung si Adrian ay hindi tunay na Montecillo, ibig sabihin ang asawa ko ay walang karapatan sa kahit anong mana. At ang anak ko ang nag-iisang buhay na koneksyon sa tunay na pamilya ni Don Roberto. Lainey, tawag sa akin ni Tita Presi. May dumating na sulat para sa'yo, iniwan sa tapat ng pinto. Pinuksan ko ang sulat. Wala itong pangalan ng sender pero pamilyar ang sulat kamay. Yon ang sulat kamamay, Ati Salvador. Makita tayo sa simbahan ng Quiapo sa Biyernes ng umaga.
Magsuot ka ng belo. Huwag kang magsasama ng kahit sino. Oras na para buksan ang totoong testamento, Biyernes. Ang araw ng engagement party ni na Adrian at Monica. Ang araw kung kailan akala nila ay makukuha na nila ang lahat. Tita Prissy, sabi ko habang tinititigan ang sulat. Sa Biyernes matatapos na ang pagtatago natin. Sa Biyernes malalaman ng buong mundo kung sino ang totoong reyna at sino ang mga mapagpanggap. Hindi ko alam kung anong panganib ang naghihintay sa Quiapo, pero handa na ako. Ang sugat sa aking pisingi ay tuyo na, pero ang apoy sa aking puso ay mas lalong naging matindi. Monica Aurora, magsaya na kayo sa huling ilang araw nyo, dahil ang basurang itinapon nyo ay babalik bilang isang bagyong uubos sa inyo. Matingkad ang sikat ng araw sa labas ng simbahan ng Quiapo. Ngunit sa loob ay namamayani ang lamig ng mga bato at ang amoy ng natutunaw na kandila. Nakasuot ako ng itim na belo na halos tumatakip sa kalahati ng aking mukha. Sa gitna ng dagsa ng mga deboto na gumagapang patungo sa mahal na poong Nazareno, ako ay isa lamang anino. Isang aninong naghahanap ng katarungan. Eksaktong 10:00 nang isang matandang lalaki ang lumapit at lumuhod sa tabi ko. Hindi siya tumingin sa akin, nanatiling nakatitig sa altar. Huwag kang lilingon, Lainey, bulong niya. Yon ang boses ni Ate Federico Salvador. Maraming mata si Aurora sa labas. Akala nila ay nasa bakasyon ako sa Amerika, pero hindi ko pwedeng pabayaan ang huling hiling ni Roberto. Attorney, anong ibig sabihin ng mga sulat ni Don Roberto? Nanginginig kong tanong. Totoo ba na hindi si Adrian ang tunay niyang anak? Huminga ng malalim si attorney. Inabot niya sa akin ang isang maliit na brown envelope sa ilalim ng kanyang luhuran. Sa loob niyan ay ang DNA test na palihim na ipinagawa ni Roberto bago siya mamatay. 15 taon siyang naging sunod-sunuran kay Aurora dahil sa akalang may tagapagmana siya. Pero nalaman niyang bago pa sila ikasal buntis na si Aurora sa ibang lalaki, isang lalaking matagal nang kinalimutan ng kasaysayan. Nanigas ako sa aking kinaupuan. Ibig sabihin ng lahat ng pagmamalaking ipinapakita ni Doña Aurora tungkol sa dugong asul ng mga Montecillo ay isang malaking kasinungalingan. Si Adrian, na tinawag akong basura, ay mas masahol pa pala sa basurang inaakala niya. Pero bakit hinayaan ni Don Roberto na magpakasal kami ni Adrian? Tanong ko. Dito na humarap ng bahagya si Ate Salvador, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Dahil nahanap ka niya sa Cebu, Lainey, hindi ka lang basta napili ni Roberto para maging asawa ni Adrian dahil sa kabaitan mo. Nahanap niya ang katotohanan tungkol sa kapatid niyang si Ricardo na matagal nang nawala. Ikaw, Lainey, ikaw ang anak ni Ricardo. Ikaw ang tunay na Montecillo. Parang gumuho ang langit at lupa sa narinig ko. Ang tatay ko, ang maningist ng kinagisan ko sa Cebu, siya ay kapatid ni Don Roberto. Namatay ang tatay mo sa laot nang hindi nalalaman ang yaman na dapat ay sa kanya. Patuloy ni attorney. Plano ni Roberto na ibalik sa iyo ang lahat sa pamamagitan ng pagpapakasal mo kay Adrian. Akala niya ay magiging ligtas ka sa loob ng mansyon. Pero hindi niya inaasahan na magiging ganyan kalupit si Aurora. Hinaplos ko ang aking tiyan. Ibig sabihin, ang anak ko, ang batang ito ay hindi lang basta Montecillo sa pangalan. Siya ang bunga ng 2 linya ng pamilya. Ang dugong Montecillo mula sa akin at ang pagkilala ng lolo niya. May isa pang mahalagang dokumento sa loob, sabi ni attorney habang tumatayo na siya para umalis. Ang orihinal na titulo ng kumpanya, hindi ito pwedeng ibenta o emerge nang wala ang pirma ng tunay na kadugo. Iyan ang huling proteksyon na iniwan ni Roberto. Gamitin mo yan sa Biyernes, Lainey. Yan ang tanging paraan para mabawi mo ang danggal mo at ang kinabukasan ng anak mo. Nang makaalis si Ate Salvador, nanatili akong nakatitig sa altar. Ang takot na nararamdaman ko kanina ay napalitan ng isang kakaibang kapangyarihan. Hindi na ako si Lainey na mangingisda lang ang ama. Ako
Si Lainey Montesilio ang nag-iisang tagapagmana na itinapon sa putika ng mga mapagpanggap. Lumabas ako ng simbahan nang may bagong lakas. Ngunit habang naglalakad ako sa masikip na bangketa ng Carriedo, naramdaman kong may sumusunod sa akin. Isang itim na van ang dahan-dahang gumagapang sa gilid ng kalsada. Binilisan ko ang aking lakad. Pumasok ako sa isang makipot na eskinita, pilit na iniiwasan ng van. Pero sa dulo ng eskinita, hinarang ako ng 3 lalaking nakasuot ng jacket at sombrero. Ang isa sa kanila ay si Tereso, ang bodyguard ni Doña Aurora na naghalok sa bahay ni Tita Presi. Sabi na nga ba, hindi ka titigil, Lainey? Nisi ni Tereso habang inilalabas ang isad patalim. Ibigay mo sa amin ang folder na yan kung ayaw mong masaktan ng dinadala mo. Napaatras ako, niyakap ko ang brown envelope sa aking dibdib. Huwag niyo akong lalapitan, tatawag ako ng pulis. Pulis sa lugar na ito, tumawa ang mga kasama niya. Dito walang nakakakita, walang nakakarinig. Sumugod si Tereso para hablutin ang folder. Mabilis akong umiwas at itinulak ang isang tumpok ng mga basyong bote sa gilid. Prang! Ang ingay ay nakakuha ng atensyon ng ilang mga tambay pero mabilis silang tinakot ng mga kasama ni Tereso. Ibigay mo na, Lani, sigaw ni Tereso habang hinahawakan ng braso ko. Sa gitna ng pakikipagbuno, naramdaman ko ang isang matinding sipa sa aking tiyan mula sa loob. Tila ba sinasabi ng anak ko na lumaban ako? Gamit ang lahat ng lakas ko, tinapak ko ang paa ni Tereso at kinagat ang kanyang braso. Nang mapabitaw siya, tumakbo ako ng mabilis patungo sa mataong bahagi ng avenida. Huliin niyo siya! Sigaw ni Tereso. Tumakbo ako ng walang lingon-lingon. Pumasok ako sa loob ng isang mall at hinalo ang sarili sa dagsa ng mga tao. Doon sa loob ng isang stall ng mga damit, napaupo ako sa sahig, humihingal at nanginginig. Ligtas ang folder. Ligtas kami ng anak ko. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan si Tita Presi. Tita, hindi na ako makakabalik dyan. Alam na nila kung nasaan ako. Magtago ka muna sa probinsya, Tita. Hahanapin kita pagkatapos nito. Lani, mag-iingat ka saan ka pupunta? Tanong ni Tita na umiiyak. Tumingin ako sa orasan. 2 araw na lang bago ang engagement party. Pupunta ako sa isang lugar na hindi nila maiisip, Tita. Sa mismong lungga ng mga buwetre. Doon ko naisip ang huling baraha ko. Ang catering service na pinagtatrabahuhan ko ang Le Grand Buffet. Sila ang kinuha para sa engagement party sa Montesilio Grand Hall. At dahil kilala na ako ng manager bilang isang masipag na helper na laging nakamask, wala silang paghihinala, sa loob ng 2 araw na handa ako. Inaral ko ang bawat sulok ng Grand Hall. Inihanda ko ang aking uniforme, ang aking maskara, at ang pinakamahalaga ang USB na naglalaman ng video na ibinigay sa akin ni Ate Salvador. Ang gabi ng Biyernes ay dumating. Ang Montesilio Grand Hall ay puno ng mga bulaklak mamahaling alak at ang mga pinaka-impluensyadong tao sa bansa. Sa labas nakaparada ang mga luhong sasakyan. Sa loob, ang tawanan ay tila ba musika ng tagumpay para kina Aurora at Monica. Nandun ako sa gitna nila, dala ang isang tray ng champagne. Nakayuko nakatago ang muka sa likod ng puting face mask. Nakita ko si Adrian na nakatayo sa entablado masaya habang kausap ang mga investors. Hindi niya alam na ang babaeng itinapon niya ay nasa likuran lang niya, handang bawiin ang lahat. Adrian, Monica, please come up to the stage, anunsyo ng MC. Ito na yon. Ang sandali ng kanilang pagpapakitang tao. Pero bago pa man makapagsalita si Doña Aurora para i-anunsyo ang merger, dahan-dahan akong lumapit sa control room ng audiovisual team. Ang kamay ko ay nanginginig habang isinasaksak ang USB. Para sa'yo ito, Tay. Para sa'yo ito, Don Roberto. At higit sa lahat, para sa'yo ito, anak ko. Isang pindot lang. Isang pindot at guguho ang kanilang imperyo. Nanginginig ang dulo ng aking mga daliri habang nakapatong sa mouse ng computer sa loob ng AV control room. Sa labas,
Naririnig ko ang masigabong palakpakan. Ang liwanag ng mga spotlight sa entablado ay sapat na para makita ko ang nakakasuklam na ngiti ni Doña Aurora. Hawak niya ang mikropono, handa nang i-anunsyo ang merger na wawasak sa huling alaala ni Don Roberto. Ito na yon, anak bulong ko sa aking sarili. Isang click lang at malalaman ng lahat ang baho nila. Ngunit bago ko pa maipindot ang play, biglang bumukas ng marahas ang pinto ng maliit na silid. Lani, alam kong ikaw yan. Nanigas ang buong katawan ko. Si Tereso. Kasama niya ang 2 armadong guards ng kumpanya. Paano nila ako nahanap? Marahil ay napansin nila ang isang server na hindi lumalabas ng control room o baka naman may nagturo sa akin. Huwag kang lalapit. Sigaw ko habang mabilis kong hinablot ang USB at ang brown envelope mula sa ibabaw ng desk. Matigas talaga ang ulo mo, no? Nisi ni Tereso habang dahan-dahang lumalapit. Akala mo ba ay ganun lang kadaling pasukin ng teritor? Yun ni Doña Aurora, ibigay mo na sa akin ang ebidensyang yan kung ayaw mong masaktan. Hinding-hindi. Pilit kong isiniksik ang aking sarili sa sulok habang ang isa kong kamay ay protektadong nakayakap sa aking tiyan. Alam ko na ang lahat. Tereso alam. Kung hindi Montesilio, si Adrian alam. Kung bangkarot si Monica, kapag nalaman ito ng mga investors sa labas, wala na kayong silbi kay Aurora. Kaya nga hindi ka na makakalabas ng silid na ito ng buhay, malamig na sabi ni Tereso. Sumugod ang 2 guards para hawakan ako. Buong lakas akong lumaban. Sinipa ko ang isa sa kanila at itinulak ang mabigat na speaker monitor patungo sa isa pa. Bags ang ingay ay narinig hanggang sa labas, dahilan para mapatingin ang ilang mga bisita sa gawin ng control room. Huliin niyo siya! Huwag niyong hahayaang makasigaw! Utos ni Tereso. Hinablot ni Tereso ang buhok ko, dahilan para mapadaing ako sa sakit. Ngunit sa gitna ng pakikipagbuno, naramdaman ko ang isang kakaibang tapang. Hindi na ito ang Lainey na umiiyak sa ulan. Ito ang Lainey na nananalaytay ang dugong Montesilio. Kinagat ko ng madiin ang braso ni Tereso hanggang sa maramdaman ko ang lasa ng dugo. Aray, hayop ka! Sigaw niya habang nabitawan ako. Sa pagkakataong iyon, mabilis kong pinindot ang master override switch sa console na malapit sa akin. Hindi ko man na-play ang video na gawa kong i-on ang lahat ng mikropono sa loob ng silid at i-broadcast ang aming usapan sa buong Grand Hall. Bakit niyo ako pinapatay? Sigaw ko ng buong lakas sapat na para umalingaw sa mga speakers sa labas. Dahil ba hawak ko ang ebidensya na si Adrian ay hindi tunay na anak ni Don Roberto? Dahil ba ayaw niyong malaman ng lahat na mandoloko si Monica? Natahimik ang buong hall sa labas. Nakita ko sa monitor ang mukha ni Doña Aurora na biglang namutla. Ang mga investors ay nagsimulang magbulungan, ang lahat ng mata ay nakatuon sa entablado. Patayin niyo ang sound na yon na! Sigaw ni Doña Aurora mula sa labas pero huli na. Narinig na ng lahat. Nagdilim ang paningin ni Tereso. Sa galit niya, isang malakas na sampalang ibinigay niya sa akin na nagpabagsak sa akin sa sahig. Tumama ang aking likod sa gilid ng matigas na lamesa. Ah! Napahawak ako sa aking tiyan. Ang sakit ay tila ba isang kuryenteng gumapang sa buong katawan ko. Wag anak! Please, wag na yon! Kunin ang USB, bilisan niyo. Sigaw ni Tereso sa mga guards. Habang nakahiga ako sa sahig, nakita ko ang isa sa mga guards na kinuha ang USB. Naramdaman ko ang kawalan ng pag-asa. Lahat ba ng pagod ko ay mawawala lang sa isang segundo? Ngunit bago pa sila makalabas ng silid, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa pinto. Bitawan niyo siya! Lumingon kami. Nakatayo doon si Adrian. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit hindi sa akin, kundi sa nakikita niyang karahasan sa harap niya. Sir Adrian, ang babaeng ito ay... Sububukan ni Tereso na magpaliwanag. Sabi ko, bitawan niyo siya! Sigaw ni Adrian. Lumapit siya at marahas na hinablot ang USB mula sa kamay ng guard. Tumingin siya sa akin sa dugo ang labi ko sa gulugulong uniforme ko at sa kamay kong nakayakap sa aking tiyan. Adrian? Bulong ko ang paningin ko ay nagsisimula ng lumabo. Ang anak mo,
Protektahan mo ang anak mo? Adrian, huwag kang maniniwala sa kanya. Sigaw ni Doña Aurora na humahangos na rin papasok sa control room kasunod si Monica. Sinisira niya ang gabi natin. Pinalabas niya ang mga kasinungalingang yan sa speakers. Tumingin si Adrian sa kanyang ina pagkatapos ay sa USB na hawak niya. May kung anong pagdududa na nabuo sa kanyang mukha, isang bagay na matagal na niyang itinatago. Totoo ba, Ma? Mahinang tanong ni Adrian. Totoo ba ang narinig ko sa speakers na hindi ako tunay na Montesilio? Of course not, Pa. Analang yan ng babaeng yan. Sigaw ni Monica na halatang nanginginig na rin sa takot. Tumingin muli sa akin si Adrian. Sa huling pagkakataon bago ako tuluyang mawalan ng malay dahil sa sakit, nakita ko siyang inilagay ang USB sa kanyang bulsa at binuhat ako. Dadalhin ko siya sa ospital, matigas na sabi ni Adrian. Hindi ka aalis, Adrian. May merger tayo. Ang mga investors ay naghihintay. Sigaw ni Doña Aurora. Bahala kayo sa merger nyo, sagot ni Adrian habang naglalakad palabas bitbit ako sa kanyang mga bisig. Ang huling narinig ko ay ang hiyawan ng mga tao sa labas at ang galit na sigaw ni Monica. Habang isinasakay ako ni Adrian sa sasakyan, naramdaman ko ang init ng kanyang katawan. Ang init na matagal ko nang hindi naramdaman. Pero sa kabila nito, alam ko na hindi pa tapos ang laban. Ang USB ay nasa kanya at hindi ko alam kung gagamitin niya ito laban sa akin o laban sa kanyang ina. Lainey, manatili kang gising. Please, Lainey, sorry. Ang huling bulong na narinig ko bago tuluyang dumilim ang lahat. Puti. Nakasisilaw na puti ang bumungad sa akin nang dahan-dahan kong imulat ang aking mga mata. Ang amoy ng alkohol at ang ritmong tunog ng heart monitor ang nagsabi sa akin kung nasaan ako. Sinubukan kong gumalaw, ngunit isang matinding kirot sa aking tagiliran ang nagpabalik sa akin sa pagkakahiga. Lainey, huwag kang malikot. Naka-IV ka pa. Lumingon ako sa gilid. Nakaupo si Adrian sa isang silya magulo ang buhok at may mga bahid pa ng tuyong dugo ang kanyang puting polo. Ang kanyang mga mata ay namumula tila ba hindi natulog ng buong magdamag. Ang anak ko. Ang unang lumabas sa tuyo kong lalamunan. Ang aking kamay ay agad na dumaing patungo sa aking tiyan. Huminga ng malalim si Adrian at hinawakan ang kamay ko. Sa pagkakataong ito, hindi ko binawi ang kamay ko. Masyado akong mahina para lumaban. Ligtas siya, Lainey. Sabi ng doktor, milagro raw na kumapit ang bata sa kabila ng stress at pagkakahulog mo. Pero kailangan mo ng masusing bed rest. Muntik na kayong mawala. Napapikit ako at nagpakawala ng isang tahimik na pasasalamat. Salamat Puong Nazareno. Napanood ko na, bulong ni Adrian. Ang kanyang boses ay nanginginig. Napanood ko ang laman ng USB na hawak mo at binasa ko rin ang mga dokumento sa folder. Nanatili akong tahimik. Hinihintay ko ang susunod niyang sasabihin. Tatanggihan pa rin ba niya ang katotohanan, kakampi? Pa rin ba siya sa nanay niya? Hindi ko alam, Lainey. Hindi ko alam na ganun katindi ang ginawa ni Mama. Hindi ko alam na si Papa, na alam niya ang lahat bago siya mamatay, patuloy ni Adrian. Tumulo ang isang luha mula sa kanyang mata. Lahat ng sinabi mo sa Grand Hall, lahat ng narinig ng mga tao sa speakers, totoo pala lahat. At ang mas masakit, ako pala ang walang karapatan sa pamilyang ito. Ako ang pagkakamali, hindi ikaw. Ngayon alam mo na, Adrian. Mahina pero matatag kong sabi. Ang asawang itinapon mo sa putikan ay ang kaisa-isang tunay na kadugo ng tatay mo. At ang batang ito, siya ang magpapatuloy ng pangalang Montesilio na pilit niyo ring kinalimutan. Yumuko si Adrian, ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa paghikbi. Patawarin mo ako, Lainey. Naging bulag ako. Naging mahina ako. Akala ko ay pinoprotektahan ko ang legacy ni Papa pero ako pala ang sumisira nito sa pagsunod sa mga maling utos ni Mama. Eksaktong sandaling iyon, bumukas ang pinto ng private room. Pumasok si Doña Aurora, hindi bilang isang nag-aalalang lola,
kundi bilang isang galit na leon. Kasunod niya si Monica na halatang balisa at kanina pa tumitingin sa labas, tinitiyak na walang media na nakasunod. Adrian, bakit mo dinala ang babaeng ito rito? Alam mo ba ang gulo sa labas? Ang mga investors ay nagkakansela ng mga contracts, sigaw ni Doña Aurora. Lumapit siya sa kama at itinuro ako ng may pandidiri. At ikaw, Lainey, napakagaling mong umarte. Akala mo ba ay maniniwala ang lahat sa ginawa mo? Idedemanda kita ng libel at slander. Tumayo si Adrian at humarang sa gitna namin ni Doña Aurora. Ang kanyang tindig ay hindi na tulad ng dati. Mas matayog, mas matigas. Tama na, Ma, malamig na sabi ni Adrian. Anong tama na kailangan nating ayusin ang gulo na ginawa niya, Monica? Tawagan mo ang mga lawyers natin. Sabihin mo na itong si Lainey ay may mental instability. Sabi ko tama na, sigaw ni Adrian na nagpatahimik sa buong silid. Napanood ko na ang video ni Papa, Ma. Alam ko na ang tungkol sa mga utang niyo ni Monica. Alam ko na kung bakit niyo kailangang ituloy ang merger. At alam ko na hindi ako tunay na Montesilio. Natigilan si Doña Aurora. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng pader ng ospital. Lumingon siya kay Monica na ngayon ay hindi na makatingin ng diretsyo. Adrian, anak, nakikinig ka sa mga kasinungalingan ng babaeng yan? Pilit na bawi ni Doña Aurora pero ang kanyang boses ay nanginginig na. Hindi ito kasinungalingan, Ma. Sulat kamay ito ni Papa. DNA results ito mula sa records niya. Bakit niyo nagawang lokohin si Papa sa loob ng 3 dekada at bakit niya nagawang ipapatay si Lainey at ang anak ko? Hindi ko siya ipinapapatay. Gusto ko lang makuha ang mga papeles. Sigaw ni Doña Aurora. Sa pamamagitan ng pananakit sa isang buntis, bulyaw ni Adrian. Inilabas niya ang USB mula sa kanyang bulsa. Lahat ng ebidensya ay nandito. At ibibigay ko ito sa pulis, na yun din. Adrian, no, sigaw ni Monica, biglang lumapit at humawak sa braso ni Adrian. Kapag ginawa mo yan, babagsak ang kumpanya, mawawalan tayo ng lahat. Ang pangalan mo, ang yaman mo, magiging basura ka rin tulad niya. Tumingin si Adrian kay Monica nang may matinding pandidiri. Mas mabuti pang maging basura na may danggal kaysa maging reyna na nabubuhay sa kasinungalingan. Umalis na kayo rito, na yon din. Adrian, ako ang nanay mo, sigaw ni Doña Aurora, nagsisimula na mag-hysterical. Ang nanay ko ay hindi matatangkang pumatay ng sarili niyang apo, sagot ni Adrian. Tinawag niya ang hospital security. Alabas niyo sila at huwag niyo silang hahayaang makalapit muli sa kwartong ito. Habang kinakaladkad palabas sina Doña Aurora at Monica, narinig ko ang kanilang mga mura at sigaw. Ngunit sa loob ng silid, isang kakaibang katahimikan ang namayani. Tumingin sa akin si Adrian. May pag-asa sa kanyang mga mata, pero alam ko at alam niya na ang mga sugat na ginawa niya ay hindi basta-basta maghihilom. Lainey, tawag niya sa akin. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Ang kumpanya, ang mansyon, ang lahat ng dapat ay sa iyo. Gagawin ko ang lahat para itama ang pagkakamali ko. Tumingin ako sa bintana, sa sikat ng araw na dahan-dahang pumapasok sa silid. Hindi ko kailangan ng mansyon mo, Adrian, at hindi ko kailangan ng kumpanya mo para maging masaya. Ang kailangan ko lang ay ang katahimikan para sa anak ko. Lainey, please, bigyan mo ako ng pagkakataon. Ang pagkakataon ay ibinigay ko na sa iyo sa loob ng 3 taon, Adrian. At itinapon mo yun sa ulan. Putol ko sa kanya. Ang katotohanan ay lumabas na. Ang karma ay nandyan na sa pintuan niyo. Ngayon, hayaan mo muna kaming magpahinga. Lumabas si Adrian nang may mabigat na loob iniwan akong mag-isa. Hinaplos ko ang aking tiyan. Sa wakas ang pekeng balita ay naging tunay na katarungan. Pero alam ko ang susunod na kabanata ay ang pinakamahirap ang pagharap sa mundo bilang ang tunay na Montesilio at ang pagtitiyak na ang mga buitre ay hinding-hindi na muling makakalipad.
3 araw matapos ang kaguluhan sa Grand Hall, ang balita tungkol sa iskandalo ng pamilya Montesilio ay hindi pa rin humuhupa. Sa bawat pagbukas ko ng telebisyon sa loob ng ospital, ang mukha ni Doña Aurora at Monica ang bumubungad mga headlines tungkol sa falsification of documents, illegal mergers, at ang mas maugong na usap-usapan tungkol sa tunay na pagkatao ni Adrian. Pumasok si Ate Salvador sa aking silid bit-bit ang isang makapal na folder. Ang kanyang mukha ay seryoso pero may bahid ng ginhawa. Lani, handa na ang lahat, simula ni attorney. Dahil sa pag-amin ni Adrian at sa mga ebidensyang hawak natin pansamantalang sinuspin ng korte ang lahat ng kapangyarihan ni Aurora sa kumpanya. Pero may kailangan pa tayong makuha. Ang orihinal na huling testamento ni Roberto na may kasamang video message para sa Board of Trustees. Sabi niya sa akin noon nakatago ito sa isang lugar na tanging ikaw lang ang makakaalam. Napaisip ako. Isang lugar na ako lang ang nakakaalam. Naalala ko ang mga huling sandali ni Don Roberto. Palagi siyang nakatitig sa aming wedding photo ni Adrian na nakasabit sa tapat ng kanyang kama sa mansyon. Noong panahong yon, akala ko ay masaya lang siya para sa amin. Pero sa tuwing wala si Aurora, hinahawakan niya ang aking kamay at ituturo ang likod ng larawang yon. Kailangan nating bumalik sa mansyon, attorney. Matigas kong sabi. Lani, hindi mo pa kaya. Delikado pa ang lagay mo. Pigil sa akin ni Ate Salvador. Na yon ang tamang oras habang magulo pa sila at kailangan ko itong gawin para matapos na ang lahat. Sa tulong ni Adrian na siyang naglabas sa akin sa ospital gamit ang isang wheelchair, lihim kaming nakarating sa mansyon ng mga Montesilio. Ang dating marangyang bahay ay tila ba naging isang malungkot na museo. Wala na ang mga masasayang tawanan. Tanging ang mga bakas ng galit ni Aurora ang naiwan. Dito muna kayo sa labas, bilin ko kay Adrian at Ate Salvador. Gusto kong pumasok ng mag-isa. Dahan-dahan akong naglakad sa hallway. Bawat hakbang ko sa makintab na sahig ay nagpapaalala sa akin ng mga gabing naglalakad ako rito bilang isang asawang puno ng takot. Pumasok ako sa kwarto ni Don Roberto. Amoy alikabok na rito pero nandoon pa rin ang aming malaking larawan sa kasal. Lumapit ako sa larawan. Kinuha ko ang isang maliit na gunting mula sa side table at dahan-dahang binuksan ang likod ng frame. Doon nakatago ang isang manipis na envelope at isang pangalawang USB na may kulay ginto. Nahanap mo rin pala. Napalingon ako sa pinto. Nakatayo doon si Monica. Sabog ang kanyang buhok, wala na ang kanyang mamahaling makeup at may hawak siyang isang bote ng alak. Mukha siyang taong nawala sa sariling katinuan. Monica, anong ginagawa mo rito? Tanong ko habang mahigpit na hawak ang USB. Dito rin naman ako babagsak, di ba? Tumawa siya ng mapait. Bangkarot na kami, Lainey. Ang tatay ko ay nasa kulungan na dahil sa tax evasion sa Macau. At ang kaisa-isang alas ko, si Adrian, ay tinalikuran na rin ako. Ang galing mo, no? Mula sa pagiging mangingisda. Ikaw na ngayon ang reyna. Hindi ko ginusto maging reyna, Monica. Gusto ko lang ng katarungan. Katarungan, walang katarungan sa mundong ito? Sigaw ni Monica at bigla siyang sumugod sa akin para hablutin ang USB. Napumiglas ako. Bitawan mo ako, Monica. Buntis ako. Wala akong pakialam kung babagsak ako. Sisiguraduhin kong wala kang mapapala. Sa gitna ng aming pagbubuno, biglang pumasok si Adrian at hinila si Monica palayo. Tama na, Monica. Tapos na ang laro niyo ni Mama? Adrian, bakit? Mo siya pinagtatanggol ako. Ang dapat mong asawa. Ako ang magliligtas sa'yo. Hysterical na sigaw ni Monica habang dinadala siya ng mga guards palabas. Nang tumahimik ang paligid, naupo ako sa kama ni Don Roberto nanginginig. Lumapit si Adrian at lumuhod sa harap ko. Lainey, okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Hindi ko siya sinagot. Inabot ko ang USB kay Ate Salvador na pumasok na rin sa kwarto. Isinaksak ni attorney ang USB sa dalang lap. Lumitaw sa screen ang mukha ni Don Roberto. Mas malinaw ang boses niya rito, mas matatag.
Lainey, aking pamangkin. Kung pinapanood mo ito, ibig sabihin ay nahanap mo na ang lakas para lumaban. Patawarin mo ako dahil hinayaan kitang masaktan sa loob ng bahay na ito. Ang folder na hawak mo ay naglalaman ng lahat ng ebidensya laban kay Aurora. Pero ang pinaka-importante ay ito. Adrian is not my son, but he is also a victim. Ang tunay niyang ama ay ang lalaking pumatay sa kapatid ko si Ricardo, ang iyong ama. Isang aksidente ang nangyari sa laot noon, na binalak ni Aurora at ng kanyang kalaguyo para makuha ang yaman ng mga Montesillo. Nanigas kaming lahat. Maging si Adrian ay napaurong ang kanyang muka ay puno ng kilabot. Ricardo, your father died because of their greed. Adrian's real father was the captain of the boat that Aurora hired to silence my brother. Aurora kept Adrian as a pawn, pretending he was mine to ensure she stayed in power. Tumingin ako kay Adrian. Ang lalaking minahal ko, ang lalaking naging dahilan ng aking sakit, ay anak ng lalaking pumatay sa tatay ko. Ang tadhana ay sadyang mapaglaro at malupit. Hindi totoo yan, bulong ni Adrian. Hindi ako anak ng isang mamamatay tao. May isa pang huling utos si Don Roberto, sabi ni Ate Salvador habang binabasa ang testamento. Lainey, ikaw ang itinalaga niyang sole administrator ng lahat ng ari-arian. At tungkol kay Adrian, nasa sayo ang desisyon kung palalayasin mo siya o hahayaan mong manatili bilang empleyado. Pero ang pangalang Montesillo ay tanging sayo at sa anak mo lang nararapat. Tumingin ako sa paligid ng mansyong ito. Ang lahat ng gintong nakikita ko ay tila ba nabahira ng dugo ng aking ama? Ang bawat sulok ay may kwento ng kataksilan. Attorney, tawag ko. Ihanda ang mga papeles. Ibebenta ko ang mansyong ito. Ang lahat ng kikitain ay mapupunta sa foundation para sa mga pamilya ng mga mangingisda sa Cebu. At ang kumpanya, kukunin ko ito hindi para yumaman, kundi para linisin ang pangalang dinungisan ni Aurora. Paano si Adrian? Tanong ni attorney. Tumingin ako kay Adrian. Nakayuko siya, wasak na wasak ang pagkatao. Wala na siyang ina, wala na siyang pangalan, at ang kanyang tunay na ama ay isang kriminal. Hayaan niyo siyang umalis, sabi ko ng may malamig na boses. Adrian, malaya ka na, pero wag mo nang susubok ang magpakita sa amin ng anak ko. Ang dugo ng tatay ko na nasa kamay ng tatay mo ay sapat na para hindi tayo kailanman magkasama. Tumayo si Adrian, hindi na siya tumingin sa akin. Dahan-dahan siyang lumakad, palabas ng mansyon bit-bit ang kanyang kahihiyan. Naiwan ako mag-isa sa kwarto ni Don Roberto. Hinaplos ko ang aking tiyan. Tapos na anak, bulong ko. Nahanap na natin ang katotohanan. Ngayon oras na para bumuo ng sarili natin mundo. Ngunit habang papalabas ako ng mansyon, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng gate. Lumabas si Doña Aurora. May hawak na baril at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Kung hindi ako magiging Montesillo, walang magiging Montesillo! Sigaw niya bago itinutok ang baril sa akin. Huwag Aurora, itigil mo yan, sigaw ni Ate Salvador. Pero tila ba wala nang naririnig ang matandang babae. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ang kanyang kamay na humahawak sa baril ay nanginginig sa matinding puot. Ikaw ang sumira sa lahat, sigaw ni Doña Aurora sa akin. 3 dekada kong binuo ang imperyong ito. Pinatay ko ang lahat ng balakid, tinalikuran ko ang konsensya ko para lang maging isang Montesillo at ngayon isang hamak na mangingisda lang ang kukuha ng lahat. Nanatili akong nakatayo sa tapat ng pintuan ng mansyon. Ramdam ko ang kaba ng aking puso, pero kakaibang lamig ang nananalaytay sa aking katawan. Hinaplos ko ang aking tiyan ng palihim. Huwag kang matakot anak, binabantayan tayo ng lolo mo. Hindi ako ang sumira sa buhay mo, Aurora. Matatag kong sabi ang boses ko ay hindi nanginginig. Ikaw ang gumawa niyan sa sarili mo.
Ang kasakiman mo ang pumatay sa tatay ko at ang kasakiman mo rin ang unti-unting pumatay sa anak mong si Adrian. Wala kang alam. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa paligid. Bang napapikit ako pero hindi ako ang tinamaan. Tumama ang bala sa marmol na haligi sa tabi ko. Sa gitna ng usok nakita ko si Adrian na tumatakbo patungo sa amin mula sa labas ng gate. Hindi pa pala siya tuluyang nakakalayo. Mama, ibigay mo sa akin ang baril? Sigaw ni Adrian habang sinusubok ang lapitan ng kanyang ina. Huwag kang lalapit, Adrian! Traitor ka rin! Pinili mo ang babaeng ito kaysa sa nanay mo! Hindi ko siya pinili, mapinili ko ang katotohanan. Pagmamakaawa ni Adrian. Tapos na ang lahat. Nandyan na ang mga pulis. Ibigay mo na ang baril, please! Hinding-hindi ako magpapakulong, sigaw ni Aurora. Itinutok niya muli ang baril sa akin, ang kanyang daliri ay handa nang humila sa gatilyo. Kung hindi mapapasa akin ang Montesilio, kukunin ko ang nag-iisang tagapagmana nito. Sa isang iglap, bago pa man muling makaputok ang baril, hinarangan ako ni Adrian. Bang isang nakabibinjing katahimikan ang bumalot sa mansyon. Dahan-dahang napaluhod si Adrian sa harap ko. Nakita ko ang mabilis na pagkalat ng pulang likido sa kanyang balikat. Napasigaw si Doña Aurora, binitawan niya ang baril at napaupo sa semento tilaba, doon lang nagising ang kanyang katinuan nang makitang ang sarili niyang dugo ang nasaktan niya. Adrian? Sigaw ko habang inaalalayan ko siyang maupo sa sahig. Lainey, hingal na sabi ni Adrian, ang kanyang mukha ay namumutla sa sakit. Ayos ka lang ba? Ang bata... Ayos lang kami, Adrian. Bakit mo ginawa yon? Tanong ko, ang mga luha ko ay kusa ng pumatak. Mumiti siya ng tipid, isang niting puno ng pagsisisi. Ito na lang ang magagawa ko para mabayaran ang utang ng tatay ko sa tatay mo. Patawarin mo ako, Lainey. Mabilis na dumating ang mga pulis at ang ambulansya. Dinampot si Doña Aurora na wala ng lakas para lumaban. Habang isinasakay siya sa sasakyan ng pulis, tiningnan niya ako sa huling pagkakataon, isang tingin ng isang talunang reyna na na-realize na ang kanyang trono ay gawa lamang sa buhangin. Makalipas ang 2 oras, sa kabila ng nangyari naganap pa rin ang huling paghuhukom ang shareholders meeting sa Montesilio Grand Hall. Pero sa pagkakataong ito, wala ng Monica Valderrama at wala ng Doña Aurora. Pumasok ako sa hall Hindu na bilang isang server o helper. Nakasuot ako ng isang simpleng asul na dress. Ang aking buhok ay maayos na nakapusod at sa aking kamay ay hawak ko ang orihinal na titulo at ang huling testamento ni Don Roberto. Kasama ko si Ate Salvador na tumatayo bilang aking legal counsel. Natahimik ang lahat ng board members nang tumayo ako sa harap ng entablado. Magandang hapon sa inyong lahat. Simula ko ang aking boses ay malinaw at puno ng otoridad. Marahil ay marami kayong narinig na kwento nitong mga nakaraang araw, pero narito ako para wakasan ang lahat ng pagdududa. Ipinakita ko ang mga dokumento sa projector screen. Ang video ni Don Roberto ay muling napanood ng lahat. Isa-isang lumabas ang mga ebidensya ng pandaraya ni Aurora at ang katotohanan tungkol sa merger ng mga Valderrama. Ang Montesilio Shipping Lines ay hindi ibebenta, deklarasyon ko. Ang merger sa Valderrama Group ay formal na kinakansela dahil sa fraud at misrepresentation. Ayon sa huling testamento ni Don Roberto Montesilio, bilang kaisa-isang buhay na kadugo at itinalagang administrator ako ang tatanggap ng lahat ng shares na hawak ni Aurora. Isa-isang nagbulungan ng mga investors, pero walang sinuman ang nakapagsalita laban sa akin. Ang katotohanan ay kasing linaw ng sikat ng araw. Monica Valderrama, tawag ko sa babaeng nakaupo sa gilid na pilit pang nagtatago ng muka. Ang mga lawyers ko ay naganda na ng demanda laban sa pamilya niyo para sa damages at fraud. Inaasahan ko ang inyong pakikipagtulungan sa mga otoridad. Tumayo si Monica, ang kanyang mukha ay puno ng iya. Hindi na siya nakapagsalita at mabilis na lumabas ng hall. Lumingon ako sa mga board members. Magsisimula tayo sa simula.
Lilinisin natin ang pangalan ng kumpanyang ito at sisiguraduhin kong ang bawat sentimo na kinuha sa mga mangingisda at maliliit na empleyado ay maibabalik. Isang masigabong palakpakan ang pumuno sa hall. Hindi ito palakpakan para sa yaman, kundi para sa katarungan. Sa dulo ng hall nakita ko si Tita Presi na umiiyak sa tuwa habang nakatingin sa akin. Numiti ako sa kanya. Pagkatapos ng meeting, lumabas ako sa balkon, ng Grand Hall. Tanaw ko ang dagat sa malayo. Naisip ko ang tatay ko sa Cebu. Naisip ko ang hirap na pinagdaanan ko sa ulan ng sampal at ang bawat insultong tinanggap ko. Tay, nagawa ko na, bulong ko sa hangin. Nabawi ko na ang danggal natin. Lumapit si Ate Salvador sa tabi ko. Lainey, tumawag ang ospital. Stable na ang lagay ni Adrian. Gusto kanyang makita bago siya tuluyang lumisan sa bansa. Huminga ako ng malalim. Salamat, attorney. Pero sabihin niyo sa kanya hindi na kailangan. Ang pagligtas niya sa akin ay sapat na para hindi ko siya kamuhian habang buhay. Pero ang nakaraan ay hindi na mababalik. Hayaan niyo siyang bumuo ng sarili niyang buhay malayo sa amin. Hinaplos ko ang aking tiyan. Sa wakas ang bagyo ay lumipas na. Ang basurang itinapon nila ay naging pundasyon ng isang bagong bukas. At ang munting buhay sa loob ko ay lalaki sa isang mundong. Wala nang kasinungalingan, kundi puro katotohanan at pagmamahal. Ang huling kabanata ng aking paghihigan ay hindi natapos sa dugo, kundi sa isang bagong simula. Isang simula kung saan ang boses ng isang mangingisda ay narinig sa buong mundo. Sariwa ang hangin na nagmumula sa dagat ng Cebu. Ang amoy ng alat at ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang ay tila isang oyayi na nagpapatulog sa munting anghel na himbing sa aking mga bisig. 6 na buwan na ang nakalilipas mula nang gumuho ang kuta ng mga kasinungalingan sa Maynila at dito sa aking tinubuang, lupa muli kong nahanap ang kapayapaang akala ko ay tuluyan ng ipinagkait sa akin. Lani gising na si Baby Roberto. Mukhang gutom na ang munting CEO natin, biro ni Tita Presi, habang papalapit sa amin sa dalampasigan, dala ang isang baso ng sariwang buko juice. Napangiti ako habang pinagmamasdan ng aking anak. Pinangalanan ko siyang Roberto Ricardo bilang pagkilala sa 2 lalaking nagmahal sa akin ng tunay ang aking ama at ang lolo niya. Siya ang buhay na katibayan na sa kabila ng lahat ng sakit at dumi, may isang bagay na nanatiling dalisay at totoo. Sandali lang, tita. Gusto ko lang munang ipakita sa kanya ang sunset. Sabi ni tatay noon, ang bawat paglubog ng araw ay pangako ng isang mas magandang bukas. Sagot ko. Tahimik ang aking buhay dito sa Cebu, malayo sa ingay ng corporate world sa Makati. Bagaman ako ang sole administrator ng Montecillo Shipping Lines, ipinagkatiwala ko ang araw-araw na operasyon kay Ate Salvador at sa isang board of trustees na binubuo ng mga tapat na tao ni Don Roberto. Ang mansyon sa Maynila ay tuluyan ko ng ipinagbenta at ang pondo ay itinalaga para sa Montecillo Fishermen's Foundation. Ang bawat anak ng mangingisda ay mayroon ng pagkakataong mag-aral at magkaroon ng mas disenteng buhay. Binuksan ko ang isang sulat na kararating lang kaninang umaga mula kay attorney. Naglalaman ito ng mga huling balita tungkol sa mga taong sumira sa akin. Si Donna Aurora ay formal ng hinatulan ng korte. Habang buhay siyang makukulong dahil sa kasong grave coercion falsification at attempted murder. Balita ni attorney, madalas daw itong nakikitang nakatulala sa loob ng selda, tinatawag ang pangalan ni Roberto at humihingi ng tawad sa isang koronang wala na sa kanya. Ang kanyang hiya ang naging pinakamabigat niyang bilangguan. Si Monica Valderrama naman ay tuluyan lang naglaho. Matapos mabunyag ang kanilang utang sa Macau, kinumpiska ng mga bangko ang lahat ng kanilang ari-arian. Balita ay nagtatrabaho siya ngayon bilang isang hamak na ahente sa ibang bansa, isang malaking kabalintunaan para sa babaeng dati ay tinitingnan ang lahat mula sa itaas. At si Adrian, isang buwan na ang nakalilipas nang makatanggap ako ng isang maliit na paket,
galing sa ibang bansa. Sa loob nito ay isang simpleng pilak na pulse, as para kay Baby Roberto, at isang maikling liham. Lainey, hindi ako humihingi ng kapatawaran dahil alam kong hindi ito sapat. Narito ako ngayon sa isang maliit na isla, malayo sa yaman at pangalan. Nagtatrabaho ako bilang isang kargador sa pantalan, isang marangal na trabaho para sa isang taong tulad ko na nagsimula sa kasinungalingan. Salamat dahil hinayan mo akong mabuhay. Protektahan mo ang anak natin. Malayo man ako, lagi kayong nasa dasal ko. Hindi ko sinagot ang sulat. Hindi ko rin ibinalik ang regalo. Itinago ko ito sa isang kahon, hindi dahil mahal ko pa siya, kundi dahil siya ang ama ng aking anak. Ang patawarin siya sa loob ng aking puso ay sapat na para lumaya ako, pero ang bumalik sa kanya ay hindi kailanman mangyayari. Ang dignidad na binawi ko ay hindi ko na muling isusugal para sa isang lalaking tinalikuran ako sa gitna ng ulan. Lani, ang ganda ng langit, no? Wika ni Tita Preshi habang nakatingin sa abot tanaw. Oh, tita, napakaganda, bulong ko. Hinaplos ko ang pisngi ng aking anak. Hindi na ako ang Lainey na biktima ng pang-aapi. Hindi na ako ang basura na itinapon sa kalsada. Ako, si Lainey Montesilio, isang ina, isang anak at isang babaeng tumayo sa sariling mga paa. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa paraang gusto natin. Minsan dumarating ito sa anyo ng isang tahimik na gabi, isang malusog na sanggol at isang pusong wala ng puwang para sa galit. Ang tunay na yaman ay hindi nasa shares ng kumpanya o sa ginto ng mansyon. Ang tunay na yaman ay ang kakayahang matulog sa gabi nang may malinis na konsensya at gumising sa umaga nang may bagong pag-asa. Hinalikan ko ang noni Baby Roberto habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa karagatan. Salamat, Tay. Salamat, Don Roberto. Naririto na kami sa lugar kung saan nagsimula ang lahat at sa pagkakataong ito, wala nang makakaagaw ng aming kapayapaan. Sa dulo ng dalampasigan, nakita ko ang mga bangka ng mga mangingisda na dahan-dahang bumabalik sa pampang. Ang kanilang mga ilaw ay parang mga bituin sa ibabaw ng tubig. Doon ko naintindihan ang buhay ay parang dagat. May mga bagyo na susubok sa atin, may mga alon na lulunod sa ating pagkatao. Pero hanggat marunong tayong kumapit sa timon ng katotohanan, lagi tayong makakahanap ng daan pabalik sa dalampasigan ng katarungan. Dito nagtatapos ang kwento ng aking paghihiganti. Isang paghihiganti na hindi na uwi sa pot, kundi sa pagyakap sa aking tunay na pagkakakilanglan. Dahil ang isang Montesilio tulad ng karagatan ay maaaring hagupitin ng hangin, pero hinding-hindi kailanman mawawala ng lalim at danggal.